Iniimbestigahan po yan ng pamunuan ng BPM. Wag na po imbestigahan. Pagbawal na po natin. At sinabi nyo inimbestigahan. So wag na po imbestigahan. Patigin na lang po agad-agad. Ano po? Nag-walk out ako kasi hindi ko na matiis na yung Ken ko ipatawa-tawa pa habang nasa hearing kami at nag-iimbestiga. Of course, papalag po yung mga tao dun sa bahay dahil akala nila masasamang loob. At nung pumalag, dinala sa kulungan yung pong padre de pamilya at siyempre sumunod po yung anak para tingnan yung kondisyon ng kanyang tatay. Pati yung anak na sumunod para checkin lang yung sitwasyon ng kanyang tatay, kinulong din. Nandito lang palang Chief PNP. Itong Bonnet Gang case noong August 12, 2023 na lumapit sa programa ko, yung mga victims. Sabi po nung team leader, I think Colonel po yung rango noon, sabi ko bakit gumagamit ng bonnet yung mga pulis mo habang nagsiserve ng warrant? Kasi raw mainit sa Bulacan at siya rin daw gumagamit ng bonnet kapag mainit ang panahon. And ang nakakatawa rito, hindi po siya nasibak. In fact, na-promote pa ata siya, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. And that's why during one hearing, nag-walk out ako kasi hindi ko na matiis na yung Ken ko ipatawa-tawa pa habang nasa hearing kami at nag-iimbestiga. At very clear na talaga meron silang glaring violation doon because wala silang hawak na warrant. And yet, they barge into the house of the victims and wearing civilian clothes and bonnets at hinaras yung mga tao doon sa loob na nanakit, and of course papalag po yung mga tao doon sa bahay dahil akala nila masasamang loob, at nung pumalag dinala sa kulungan yung pong padre de pamilya at siyempre sumunod po yung anak para tingnan yung kondisyon ng kanyang tatay. Pati yung anak na sumunod para checkin lang yung sitwasyon ng kanyang tatay, kinulong din. So baka pwede ho natin masibak yung kernel na yon. Mr. Chief PNP, kung nakikinig ka ngayon. Naririnig po ni Chief PNP, siguro po malaman din yung pangalan, kung sino yon at kung magkaroon Kasi po pag hindi po nasibak yung pulis na yon o hindi na parusahan, dito po masisira na naman yung pangalan ng PNP. Don't get me wrong, I have so many friends in the PNP. Yung bang gagawa ng kasalanan ng isa, nadadamay ang marami. Lalo pa kung opisyal ang gumawa ng kalokohan. So dapat po hindi tolerate ang kasalanan ng mga police regardless kung ito'y opisyal o hindi. Bagamat 2024 lang po nanungkulan ang ating Chief PNP at ganoon din ang ating DILG Secretary, alamin po nila yung punot dulo nitong 2023 case, Your Honor, sa Bulacan, kung hindi ako nagkamali ng pandinig, Your Honor. Meron pa rin po isang case, last case na po ito, babanggitin ko. November 2022, itong mga pulis sa halip na asikasuhin yung mga mas malalaking krimen, magbantay, ang binantayan ay tupada at nakasibilyan sila, nag-aabang na pag naglarga na yung tupada, saka sila huhuli at mga nakasibilyan. So nagtakbuhan yung mga tutupada. And then sa pagtakbo ng mga tutupada, itong isang pulis na nakasibilyan, nalito na siya, hindi niya na alam kung alin sumuot sa iskinita, alin sa iskinita sumuot yung kanyang hinahabol. So pumasok siya sa isang bahay, pinaguhuli niya yung mga tao doon sa loob ng bahay at yung nasa loob ng CR na answering to the call of nature, sinipan niyang pinto, pati yun inaresto, binitbit papunta ng presinto at kinulong. Maaari po malaman, Your Honor, kung saan po naganap po ito? Sa Pandi, Bulacan. Although, ang nangyari po kasi, nakulong yun, ako po ang naglagak ng piyansa para dun sa mga pobreng, inosenteng mga kababayan natin. I think naparusahan po yung ilan doon sa kanila. Pero gusto ko sana pati yung hepe noon ay dapat maparusahan din. Kasangalan po ng command responsibility. May kipag-ugnayan po ang kapulisan sa inyong tanggapan para malaman po yung ilang detalye nito. Okay. Thank you. Now, doon po sa tinatawag na rules of engagement, alam po lahat ng police natin to. Yung bang pag hinahabol mo yung suspect at hindi naman lumalaban, wag nang barilin.
O pag yung isang suspect na nag-resist ng arrest, bumunot ng patpat at pupukpukin yung pulis, huwag barilin. So dito dapat nagagamit ng pulis yung kanilang training sa martial arts. So kung siya ay bumunot ng patpat, itong suspect, para paluin yung pulis, then dapat gumamit yung pulis ng kanyang kaalaman sa martial arts o meron dapat siyang batuta o nightsticks para to neutralize yung suspect na nag-resist ng arrest. Sa nangyari kasi sa atin ngayon, konting mali, konting utot lang, sorry for the word, agad-agad baril ang ginagamit ng mga pulis natin. So, dapat yung mga pulis natin should be well-trained sa martial arts. Dapat fully equipped din. Hindi lamang baril. Dapat, wala ko nakita. Unlike sa ibang lugar, yung mga pulis doon, may taser, meron pang batuta, meron pang nakasuot ng bulletproof vest. So, well-equipped sila para sa protection na rin nila yon. So ngayon, halimbawa, meron akong isang kaso many years ago na yung tao, popormahan niyang pulis, lasing, gusto niya makipagsuntukan, binunot ng pulis yung baril niya, lalabang ka, pinaputokan. So ibig sabihin, yung pulis walang alam sa martial arts. Nakipagsuntukan na yung suspect, tapos suntukan na lang sila. Gamitin yung kanyang training, really, di ba? Meron silang training sa martial arts, how to neutralize someone who's resisting arrest. We totally agree, Your Honor, that reasonable amount of force should be exerted by an arresting officer. And hindi po siguro tolerate ito ng kapulisan na maximum force kagad yung gagamitin na hindi naman life-threatening dun sa arresting officer. So, we totally agree. And the Chief PNP is in accordance with your suggestion na meron pong rules of engagement na sinusunod at sangayon din po sila na magkaroon ng ilang kagamitan na hindi kaagad po nakakamatay, although makaka-disable temporarily ng isang suspect. Thank you, good response, Mr. President. Therefore, ang suggestion ko po sana, yung mga police natin, wag lang po baril ang ibigay natin. Bigyan din natin sila, halimbawa, pepper spray, peppermint spray, bigyan din sila ng nightstick. Nang sa gayon, kung mayroong mga suspect na nag-resist, pwedeng gamitin yung to neutralize that suspect na nagbibigay ng resistance. At dapat sila din ay matrain sa martial arts. Nandiyan yung Aikido, Taekwondo, Judo, etc. Sa ngayon kasi, ano bang training binibigay sa mga PNP bago sila maging police, sa mga recruits? Kasi karamihan po nababalitaan ko, pag yung pulis kinukumpranta ng suspect na lasing at gusto magkipagsuntong at tumatakbo yung pulis. Kung hindi man sila tatakbo, may hawak silang baril, binabaril na lang yung suspect na naghahamon ng suntukan. Tinatanggap po natin ang suggestion na nanggaling sa inyo, Your Honor. Kabilang po yung pagtitraining sa martial arts. Siguro kahit arnis. Arnis, yes. Pwedeng arnis na andala, parang batuta rin yun. Arnis and baril and peppermint spray, Opo. taser. Kasi may nakita rin akong isang insidente, I think that was in San Juan or in Green Hills many years ago. Yung police napakabait at yung malaking taong foreigner, pinagduduro ang police, pinagtututulak. Walang panlaban yung police natin. Mabuti na lang hindi niya ginamitan ng baril. Pero kung meron sana siyang taser, peppermint spray, edi spray niya pagmumukha ng foreigner na nambabastos, edi tumba siya. Yun ang ibig sabihin. Paano kung nataon sa mga pulis na abusado, baka nabaril na yung foreigner na yun. So siguro we should also equip our PNP ng yung sinasabi ko martial arts, peppermint spray, arnis or nightstick. Taser. Taser. We note your suggestions, Your Honor. Okay. CCTV sa mga police detention centers. Can we make that a must, mandatory, especially po sa mga jail cells? Because ang dami ko na pong natatanggap ng mga reklamo in the past na napaka-healthy naman po nung nahuli na suspect dinala sa detention cell ng PNP and then kinabukasan nagpakamatay or sinasabing inatake sa puso or sinasabing nabagok yung ulo sa semento. So ang dami mga kwentong barbero
kung meron po sanang CCTV na nakafocus po doon sa detention cell ng mga inmates, so naiwasan po sana yung mga kwentong barbero na nagpakamatay o nabagok ang ulo o natake sa puso, etc. Can we make that mandatory? Doon po sa mga dating struktura ay wala po nga yung karamihan nun, yung lalong-lalo na yung mga lumang gusali. Subalit dito sa mga bagong gagawin at ginagawa pa ay makakaasa po kayo, Your Honor, na magkakaroon po ng CCTV. So pwede ba kahit na doon sa mga lumang struktura, maglagay na po tayo kasi bawat buhay ng isang tao ay mahalaga. Hindi porket nadala na sa kulungan yung isang suspect, siya ay guilty na agad, siya ay mamatay tao na agad. So dapat we have to treat them properly. So therefore, protect their rights as well. Dapat meron talagang CCTV. Napakarami pa rin mga presinto na walang CCTV, especially kung saan yung presinto na may mga inmates sa mga babae. In fact, meron tayong narinig na mareklamo, especially one time, I think many years ago, dyan sa may bandang MPD, na babae ni rape, inabuso ng mga pulis dahil walang CCTV. Kung may CCTV yun, hindi siya nangyari pang abuso. Ipoprogram po namin yan, Your Honor. Thank you. Okay, let's move on na po sa jail congestion. BJMP matters na pala ito. Ang population ata sa NCR ng ating mga city jails ay 29,518. Ang ideal population dapat, ideal capacity ay 5,190. So, ibig sabihin 500% ang over na number na siniksik sa mga jail cell. Ano pong plano, programa meron nating BJMP para ma-address tong congestion sa mga city jails? Kasi po, every year may namamatay po sa tikdas at kung ano pa mga sakit dahil dito sa congestion. Every year to. For this year po, Your Honor, may Ito po muna, 1,269 disease cases in jail facilities na ng DOH. Every year po to, boils or pigsa, rashes, etc. Dahil po sa congestion. Libo-libo po ang nagkakasakit at meron mamatay every year. Nakakalungkot po na balita to. Your Honor, talaga pong sinisikap ng Bureau of Jail Management and Penology na madagdagan yung ating mga piitan at ito po ay may mga nakaprogram po ngayon na 22 para mapaluwag po yung ilang lugar. At marami pa ho, magugulat kayo na may mga bago na itatayo dahil talagang halos kulang at wala pong piitan yung iba. So, sinisikap po ito kahit sa maliit na budget ngayong 2025 na mapunuan itong mga pagkukulang. Tama po kayo, marami pong nagkakasakit. Kaya nga po ngayon taon ito, medyo maliit lang, ay bibili rin po ng ilang mga medical, dental, and laboratory equipment para matugunan po yung mga ganitong pangangailangan, Your Honor. Meron pong 7.9 billion pesos budget allocation for the DOH National Immunization Program. Kasama rin ba dito yung mga inmates po sa loob ng city jails? Sa DOH po, 7.9 billion pesos po budget ng DOH National Immunization Program. So, kung kasama po dito yung city jails, so dapat mabawas-bawasan po ang pagkasakit o pagkamatay ng po, mga may inmates. collaboration po sa Department of Health at kasama naman po sila sa mga binabakunahan. Kasama po. So, kung kasama sa binabakunahan, bakit po marami pa rin ang mga nagkakasakit? Yun talaga pong problema, Your Honor, ay siksikan sa kulungan. So, kailan po natin umpisahan yung programang pagpapatayo ng mga bagong struktura, bagong jail cells para ma-accommodate yung nagsisiksikan na po ng mga inmates sa mga city jails? Ito pong darating na taon, 22 bagong piitan, 3.8 billion pesos po ang halaga ay sisimulan, Your Honor.
Okay. Ito po, ayon sa COAS 2022, meron po mga jail facilities na hindi po nagagamit. Ito po, General Nakar District Jail, Lemery Municipal Jail, North Cotabato District Jail, Coronadal District Jail, General Santos City Jail, General Santos City Jail female and male, respectively, Makilala District Jail. So itong pitong jail facilities hindi nagagamit, walang laman, nakatenga lang at mukhang nilalawa na lang. Baka pwedeng maglipat tayo ng mga inmates dito na nagsisiksikan doon sa mga nabanggit kong and doon sa mga jails na sinasabi nating overcrowded na. Napagalaman ko po, Your Honor, na karamihan po sa nabanggit nyo, bukod po dun sa Batangas na naggumuho, ay sa Lemery, ay mangangailangan ng perimeter fence. So, ang nakaprogram ngayon ay yung bakod. Kasi po, kahit may kulungan, ay kailangan ng may perimeter fence para po sa hindi makatakas yung Okay, iba. magkano po yung perimeter fence? Kasi po kung perimeter fence lang, di gastusin natin kaysa tayo magtayo ng panibagong struktura na mas mapapamahal. Kung ito po ay dati may struktura na, may facility na, at kung ang problema ay perimeter fence, din maglagay tayo ng perimeter fence sa bawat jail na ito na 7 sila. Nang sa gayon, malaking kabawasan po ito sa mga nag-congested ng mga city jails around the country. Kasama po ngayon sa nabanggit kong halaga na kasama rin dun sa 22 yung gawa ng perimeter fence. So kailan po natin magagamit itong 7 unused jail facilities na yung COA mismo ang nagrereklamo na bakit nakatenga lamang po? Di 25 po, Your Honor, ang sabi sa akin ng hepe ng Bureau of Jail. Kailan po sa 2025? Tapusin daw po nila yung fencing ngayon 2025. Mga anong buwan po para abangan ko po? So, pag nagsimula na yung Kailan po magsisimula? December, sir, may early procurement. early procurement po ngayon December, once ma-aprobahan itong budget para makahabol kasi magkakaroon din po ng election ban, Your Honor. Mag-election, so pipilitin nila mas maaga maibid po ito. So is it safe to say na before December next year, sa susunod na budget hearing, meron na po at papaalala ko po sa inyo? Mga staff, paalala niyo po sa akin. Ano? Tama ba? Okay. Okay po tayo doon. Tama po, Your Honor. Okay. Last na po. Yung mga dalaw ng mga inmates sa city jail, karamihan sa kanila na reklamo bago makapasok para magdala ng pagkain sa kanilang mga dalaw, sila po ay sinisingil ng 150 pesos to 200 ng bastonero. Although ang naniningil ay hindi po yung mga taga-BGMP, kundi yung mga bastonero. At alam ko naman po, hindi naman maglalakas loob yung mga bastonero maningil kung wala pong basbas sa mga jail guards. Tama po ba? May mga reports yung ganon at iniimbestigahan po yan ng pamunuan ng BGM. Huwag na po imbestigahan. Pagbawal na po natin. Ipagbabawal daw po nila yan. Opo. All you need to do is kausapin niyo po yung mga jail guards na nagkikipagsabuatan po sa mga bastonero. Matatapos na po yung problema. Gagawin daw po nila yon, Opo. Your Honor. Okay. Tapos po, yung pong mga inmates na may pambili naman po ng electric fan, utusan po nila yung kanilang kamag-anak na magdala ng electric fan para mabawas-bawasan yung init. Eh sila po ay sinisingil doon sa halaga ng electric fan na dadalhin nila na kahit silang bumili noon at renta ng space para paglagyan ng electric fan. At kasama pa po doon, kung gusto niya pong maayos-ayos na pwesto, bibigyan siya ng sukat kung 1 dipa by 1 dipa, tapos pati yung banig, renta na naman. Para bang nagrenta po siya sa kondo. At yan po again, yung bastonero pong naniningil, and of course, ang may utos po niyan, jail guard. So baka pwede po natin ipatigil na yan. Meron po ako mga nagsusumbong, kaya lang I'm not gonna give you the names of those people dahil, syempre, pag binigay ko po yung pangalan ng mga nagsusumbong, babalikan po yung mga kamag-anak at baka papatay. Baka mabalitaan na natin nag-big T o nagpakamatay. So never ko ibigay. Pero dokumentado po ito,
na meron pong ganong klase at sinabi nyo inimbestigahan, so wag na po imbestigahan, patigin na lang po agad-agad. Ano po? Ang sinabi po sa akin ng hepe ng BJMP ay naglagay na ng malalaking ventilador doon sa Kisame at inayos yung mga bintana para may ventilation, Your Honor. Okay. Ang sinasabi ko lang sa kanya, baka pinalaki yung bintana, doon naman tumakas. So, Siguro naman po, gamitin na lang ng common sense kung ganon, sir. Ito naman si BGMP chief pala biro eh. Baka inaantok na si sir. Common sense na lang po siguro. Alam niyo na po kung paano gawin yun. Last na naman po, pinaka-last na. Meron po yung tinatawag na conjugal visit sa mga city jail and I approve po ako dyan. In fact, na-feature po yan sa isang TV show ko dahil nakakatulong po yan sa mental health ng mga inmates natin. Ang nababalitaan ko, naniningil na rin daw po. Dapat libre yun. In fact, ako nag-provide pa ako ng kama doon, electric fan, para doon sa conjugal visit. So far as siguraduhin lang natin na yung nagbibisita ay talagang asawa at may dokumento kasi baka mamaya ang pagbibisita girlfriend kabit hindi pwede. nahingi daw po Prostitute. sila ng marriage contract. Sex worker. Nahingi raw po sila ng marriage contract, Your Marriage Honor. contract. At Okay. Walang budget. wala pong bayad, Your Honor. Walang bayad kasi may nabalitaan ko nagbabayad pa daw. Siguraduhin niyo lang po na walang bayad. At wala pong CCTV baka mamaya wala. Yun po yung bawal ng CCTV. Yun lang po. Mr. President, good sponsor, maraming salamat. Maraming salamat po, Your Honor.